mayroong pagkilala na itong mga human rights violations na ito ay merong kasalanan ang gobyerno. Kung hindi man direktang pinapatay, si Duterte na rin may sabi. Kung nakikita nyo ho, yung dalawa, yung ayan, nandiyan sa mismong picture, mga bossing. Kung nakikita nyo yung dalawa, ganyan talaga yung kanilang yung kanilang pagitan. As in, rinerekta ni Attorney Cristina Conti mismo sa tenga ni Panelo. Inilalaban niya talaga, no? Magmamagaling dito si Panelo Kill them all. Kung hindi man direktang pinatay, in-encourage, or on the other hand, this government has the responsibility to investigate these killings. And the 7,640 dead in police operations, walang naging maayos na investigasyon. Paano pa yung umaabot ng 30,000 na pinatay ng unknown perpetrators? Lalong walang nangyari doon. Kaya yung Quadcom is an indirect assistance to the ICC. Clear. Kaya po mga kababayan, yung mga DDS, Quadcom, walang kwenta yung Quadcom na yan. Ganun po yung banat nila. Pilit po nilang sinisiraan ang Quadcom, mga bossing. Bakit to? Kasi nayayari sila Nabubuko sila Di ba? Nalalaman yung mga kabulastugan nung panahon ng dating Pangulong Duterte na sinasabi ang laban kontra droga para daw po sa mga Pilipino, which is madaming nagsasabi na ang laban kontra droga ay kaya ipinatupad para daw po sa negosyo ng mga Duterte, mga bossing. Di umano. Grabe. Secondly, there have been many other ways that they have assisted not only the victims but also the organizations assisting the victims. Mere recognition that there are victims of a state policy is important. Support in terms of yung actually yung mga other support ngayon, yung psychological, yung assistance nila, livelihood, nakakahingi ng tulong kahit paano sa government through other, hindi naman directly, no, pero I mean through other processes. You have to apply for it. Kaya palagay ko, overall, nagkakaroon ng puwang, pero hindi pa rin buong buo. Kaya panawagan pa rin namin kay Presidente Marcos na buksan ang kaban ng paperwork, ng mga ebidensya na available patungkol dito sa war on drugs. At tingnan na natin kung una, bakit nga nagpapatuloy pa rin ang patayan, and pangalawa, sinong dapat managot doon sa mga nangyaring patayan. Sino nga ho ba ang dapat managot doon sa mga nangyaring patayan? Pero, kagaya nga po nung sabi ko sa inyo, sinabi na din po ni Justice Secretary Boying Remulla, makikipagtulungan sila sa ICC. Kaya po nag-iiyakan po yung mga DDS ngayon With due respect, no, alam po ninyo, kasi sinasabi ko na yung posisyon ng Presidente Marcos Jr. na walang jurisdiction ng ICC ay tama. Sapagat dati ho yun, mga kababayan. Ngayon, ang sinasabi na po ng ating Pangulo, kasama po ang DOJ, titignan natin lahat ito. At ipinaliwanag pa ho nito ng DOJ, mga kababayan. ICC walang jurisdiction sa atin. Pero kapag ang Interpol ang nakipag-usap sa atin, imposible na hindi irespeto ng Pilipinas yun. Imposibleng hindi irespeto ng Pilipinas yun. So ano po yung logic doon, mga kababayan? No? Okay, ICC, Interpol, pakitulungan naman kami ma-serve yung warrant of arrest. Pakitulungan naman kaming ma-serve ang warrant of arrest, no? Kay dating Pangulong Duterte kasi wala kaming jurisdiction dyan, etc. Blah, blah, blah. Ang Interpol, makikipag-ugnayan po sa Philippine National Police, kokonekta sa Philippine National Police. Yun na. No? Yun na yung sinasabing imposible po na bastusin ng Pilipinas ang Interpol, mga kababayan. Insulto at isang pagsalakay sa territorial integrity and sovereignty ng bansa kung papapasukin natin ang isang banyagang institusyon. Sabi ni Roger Katubay, ICC, kailan pa, dati pa yan, puro ICC, makapasok kaya? Ganyan, naalala nyo nung sinasabi ninyo o nung nagtatago
si Buloy? Nung nasa ilalim ng lupa si Buloy, naalala niyo yun? Wala pala kayo, hina nyo, hindi nyo mahuli si Buloy. No? Nainip din kayo doon. Puro kayo nahuli, puro nahuli na si Buloy. Hanggang ngayon, wala pa din. Diba? Nahuli si Buloy. Nag-iyakan kayo. Sabi ni January 78, lagot kayo, malapit nang maupo. Si Sara, baka ngayon nakaupo pa. Baka nakahiga pa nga yan si BP Sara eh. Dito, mga kababayan, nakita niyo yung mga komento nila, no? Lagot kayo, malapit nang maupo si Sara. Ano gagawin sa amin? Pagpapatayin kami ni Inday Sara Duterte? So, ibig niyong sabihin, totoo yung mga nangyayari at totoo na talagang pumapatay sila kapag kakalaban o kumakalaban sila? No? Pag kumakalaban sa kanila? Kasi, ewan ko mga kababayan, ganun po ang pagkakaintindi ko doon sa mga komento ng mga DDS. Lagot kayo! Yari kayo! No? Papatayin na kayo pagka naupo si Sara Duterte. Ay nako. Lalong masisira ang inyong pinapangarap na presidente sa 2028 kapag kaganyan yung mga banat ninyo. Di ba? Lalong masisira sa mamamayang Pilipino ang inyong pinapangarap na presidente. Kapag ikaw kapag hindi mo gusto yan o kumakalaban ka dyan at nagsasabi ka ng pagkalaban kay Inday Sara Duterte, papatayin ka niyan. Ganun ba? Daig pa si Kim Jong-un. Di ba? Daig pa si Kim Jong-un. Dahil kapag doon sa North Korea, kumalaban ka sa gobyerno o kumalaban ka, ay wala. Ganun lang paulit-ulit. Yan ulit ang sinabi. Tinatanggal namin kapag gano'n. Kailangan sumasagot ka doon sa comment namin. Sumasagot ka sa amin. Paulit-ulit. Lagot kayo. Tinatanggal ho namin yun. Balik. Doon sa North Korea. Di ba? Niyayari kapag ikaw kung malaban kay Kim Jong-un. So, ibig sabihin, ganyan din ang mga Duterte o si Vice Presidente Duterte. Bagay, kung pagbabasihan natin, mga kababayan, yung mga binanggit ng ating Vice Presidente na papategi ang Pangulo, ipapategi ang House Speaker, ipapategi ang Mrs. ng Pangulo, talagang hindi maaalis sa isipan natin yung ganon, mga bossing. Na sila nagpapategi kapag kakalaban nila. Di ba? Wag naman po. Sayang naman ang buhay namin. Nalitisin ang mga pimadong tao na nagkamit ng krimen dito sa ating bansa. We have a wrong system. Sinasabi na nga namin ever since, kung totoo yan, mag-demanda kayo, ang dami na natin dinidemanda na nakukulong naman. So bakit kailangan ng ibang bansa ang makialam sa atin, ibang institution? Di ba? Hanggang ngayon, wala namang kaso. Kasi din mga kababayan, nangyari ito, nag-umpisa ito, yung mga investigasyon po, panahon ng dating Pangulong Duterte. Siya yung iimbestigahan. Ano sa tingin nyo? May mangyayari doon? Wala ho. Di ba? Kaya itong mga to lumapit sa International Criminal Court, sa ICC. Dahil doon papakinggan sila, mga kababayan. Ngayon, umuusad na, lumalakad na ang investigasyon. Ngayon lang naman, nakikipag-cooperate ang gobyerno natin. Alangan naman, sige, balik tayo sa gobyerno, nakikipag-cooperate na. Ang haba-haba na ng naging proseso ng ICC at malapit na matapos. Kaya nga po ang warrant of arrest sinasabi, malapit na din yan. Alangan bumalik pa sila doon, di ba? Tuloy na lang yung sa ICC. At least, malamig doon. At least, hindi ka sa sahig nakahiga doon. Sa dahig nakahiga. O, di ba, Panelo? Sabi nila, alam mo, natatawa lang kami doon sa 30,000 Kaya nga sinabi ni Presidente Duterte, sige, mag-demanda na kayo. Unang tanong ko sa inyo, ano yung 30,000? Bigay ko nga ako ng lista. Ano mga pangalan yan? Under what circumstances were they killed? Sino bumatay yan? Ha? Hindi
hindi nila ibibigay sa hukuman eh. Yung mga kapulisan o yung mga pulis na nabuyo ni dating Pangulong Duterte na ganito, may reward kayo kapag kaganyan, bla bla bla. Pag may napatay kayo na addict o pusher. Yung hindi ka naman talaga papatay, pero dahil nga may narinig kang 500,000 pag buhay, 1 million pag pegi at 2 million kapag ka nanlaban, mapapaisip ka, aba, ito, problemado ako sa pera. Uy, ito, ang laki ng mata nito. Nanlilisik mata nito. May sakit lang pala sa TB. Niyari mo. Di ba? Dahil doon sa utos ng Pangulo. Ako bahala sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Na ngayon, kawawa yung mga kapulisan na ganun. Bakit to? Biglang naiwan sa ere. Di ba? Biglang naiwan sa ere. Tuloy. Kaya wala. Madali sabi, hindi totoo. Kasi ang official record ng mga pulis ay 6,000 lang eh. Yung 30,000 na yan, nagsimula yan kay Rappler, si Maria Reza. Kasi I confronted her. Sabi ko, Maria, where the hell did you get 1,000? Kasi siya nag-umpisa yan. Well, I just copied it from another news source. Ayan, kaya naniwala sa'yo kasi medyo maganda ang credibility mo nun. Kaya lahat, niyakap yung 30,000. Hanggang ngayon, 30,000 ang sinasabi nila. Pero sir, may 6,000. 6,000 yung recorded in connection with the performance of the duties of the police. Kaya sinasabi namin ever since, itimanda nyo. Hindi pa pwede yung puro propaganda laban sa mga Duterte. Pakinggan nyo sabi ni ni Cristina Conti. Kaya ngayon wala kayong demanda. Sige sir, see you in the ICC. Narinig nyo? Yung pagpasok o pagsugod ni Panelo dyan, dahil nga ini-interview itong dalawa ngayon, nag-end po sa sinabi ni Cristina Conti, sige po sir, see you in ICC. Ang tanong natin, ganun kaya kalakas, no? Magtanggol si Panelo sa dating Pangulo. Dahil sa ICC, mga kababayan, hindi ho parang mga DDS yan, ha? Na kapag ka sinabi mo sa mga DDS, joke lang naman yun. Hindi nyo na, kayo naman parang bago kayo ng bago sa dating Pangulong Duterte, mahilig magbiro yan. Hindi uubra yung ganun na estilo ni Panelo. Pambobo ho yun. No? Pang DDS ho yung mga ganun, mga kababayan. Na pag sinabi mo, sa DDS, nagbibiro lang naman ang dating Pangulo. Kayo naman, mahilig kayo mapagpatol. Maniniwala na. Sa ICC ho, nako, malabo po. No? Mas malabo pa sa tubig kanal, mga kababayan.